Ang mga pinakamalalaking balitang dapat nyong abangan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isa patay, isa sugatan sa banggaan ng garong at motorsiklo sa Ilocos Norte. Mga pananim na gulay sa Benguet, sinisira na lang ng ilang magsasaka upang magsilbing pataba. Dahil sa mahal na presyo ng LPG, ilang residente sa Mountain Province may kakaiba raw diskarte sa pagluluto. At pagbubukas ng paragliding site, inaasahang magpapalakas sa turismo ng Nueva Vizcaya. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, presyo ng bigas bumaba ng 2 hanggang 3 piso per kilo. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bahagyang bumaba ang presyo ng bigas matapos ang anihan ng palay sa nakalipas na mga linggo. 2 hanggang 3 piso kada kilong ibinaba sa presyo ng bigas sa Mangaldan Public Market. Oo, bumaba ng konti. Yun nga lang, mataas pa rin talaga compare sa nung mga nakaraan. Para sa mga negosyante, posibleng magtagal lang daw ng ilang linggo ang pagbaba sa presyo ng bigas. Kaya sinasamantala nila bumili o mag-imbak ng commercial rice. Ang problema, limitado lang ang bigas na dinideliver ng mga rice supplier mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Limitado rin ang delivery ng imported na bigas. Hindi ka makakuha ng marami at saka kung may lisensya ka, yun, bibigyan ka. Hindi open. Bagamat may pagbaba sa presyo ng bigas, mataas pa rin ang presyo nito sa merkado ayon sa mga consumer. Kaya patuloy sa pagtitipid at pagbabudget ang ilang mamimili. Higpit sinturon talaga kami ngayon. Ang niluluto namin at 2 gata ngayon, 1.5 na lang. Kung iano mo lahat, hindi ka magtipid, ano mangyayari sa'yo? Salitang tao. Tiniyak ng Mangaldan Municipal Agriculture Office na sapat ang supply ng bigas sa bayan. Mataas ang produksyon ng palay sa nakalipas na cropping season. Tiyak daw na mataas ang porsyento ng household stocks ng palay. Kumpara doon sa nakarang cropping season, mas halos parang doble ang production natin. Mas nadagdagan ang yield natin. As of April 9, 2026, nasa 50 hanggang 55 pesos ang presyo ng local at imported na bigas sa mga pamilihan sa Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang 39 anyos na driver ng garong matapos mabangga ng motorsiklo sa kabaan ng National Highway sa barangay Susugayen, Pasukin, Ilocos Norte. Sugatan naman ang nakabanggaang rider ng motorsiklo. Sa investigasyon, paliko ang garong nang masalpok ng motorsiklo sa bandang likod. Sa lakas ng impact, nawala ng kontrol ang driver ng garong at bumangga sa poste. Ayon sa pulisya, matuli ng takbo ng motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Wala pa umanong pinapag-uusap ang pamilya ng biktima at ang rider. Anti-Public Intoxication Law mahigpit na ipinatutupad sa Pangasinan alinsunod sa kautusan ng DILG. May ulat, Sandy Salvacio. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga lumalabag sa curfew hours at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Sa ilalim ng Anti-Public Intoxication Law at mga lokal na ordinansa ng LGU, maaaring hulihin o pagmultahin ang sinumang nakainom ng alak at nanggugulo sa publiko. Bawal din ang paglalatag ng mesa at silya sa kalsada upang doon uminom. Paggamit ng videoke ng lagpas alas 10 ng gabi at nakatopless na mga lalaki sa lansangan. Nagiging ugat daw kasi ito ng gulo sa lugar. Bagamat hindi na bago ang kautusan, mas pinaigting pa sa Pangasinan ang pagpapatupad nito. Katulong po dyan ang ating mga chief of police na maglunsad po sila ng proper dissemination po sa pag-implement po natin. Gayunman, ayon sa ilang barangay ng Dagupan City, kulang pa raw sa ngipin ang implementasyon. Hindi yung mga iba gigisingin or magpapapicture lang for accomplishment. Yan po yung katotohanan po na talagang dapat po sana pag pumunta ang pulis, sasamaan yung mga tanod na umikot. Humihingi pa ng karagdagang tulong at paglilinaw ang mga barangay council sa mga otoridad dahil hindi raw malinaw kung anong parusa o multa, lalo sa mga paulit-ulit na lumalabag sa kautusan. Pero in real talk, paano naman kayo mga barangay officials? Sana may ano yung mga bata?
Yung magulang ba talaga paparusahan? Kasi kung minsan yung mga bata wala na, matitigas ng ulo talaga. Nangako naman ang Dagupan City Police Office na tututukan ng pag-iikot sa lahat ng barangay at palalakasin pa ang police visibility. Humanitarian consideration na si Tayin, pero pag matigas ang ulo natin at ulo nila, ihuli natin sila tapos ibibigay natin kung makakulang penalty pa sa kanila. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga pananim na gulay sa Benguet, sinisira na lamang daw ng ilang magsasaka upang magsilbing pataba. Narito ang report. Sa videong ito, makikita ang mga magsasaka mula sa Benguet na sinisira na lang ang last crop ng mga tanim nilang repolyo. Sa halip kasi na ibenta nila ito sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, ay pinili na lang nilang gawin itong pataba para sa susunod nilang itatanim na gulay. Ganito rin ang kalbaryo ng iba pang mga magsasaka ng gulay sa Cordillera. Nagkautang na nga sa bangko, nalugi pa raw sa kita. Sobra ang supply pero konti ang demand. Kaya naman maraming magsasaka dito sa Benguet ang palugi raw na bebenta ang aning gulay. Ang iba nga, hindi na nakabenta kaya ipinamigay na lang. Maraming aning gulay ang dinadala sa La Trinidad Vegetable Trading Post dito sa Benguet. Pero kung anong dami ng ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, siya namang tumal ng bentahan. Kaya ang ilan, tinanggap na lang ang pagkalugi. Sa trading post pa lang, marami na agad ang kumuha ng libreng pechay bagyo bago dalhin ni Fernan pa Itogon. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat, kung isipin mo yung sayang, di ba? Pero wala tayong magawa eh. Ganon talaga. Si Jesse James naman, bagsak presyo ang benta sa repolyo. Lugi pero kahit kumita na lang sana ng konti okay na. Kesa naman, Maghihirap ka rin sa paglinis sa garden, edi mas maganda lang na para at least mabili. ayon sa Vice Presidente ng Bagsakan ng Asosasyon ng La Trinidad, mababa ang presyo ng gulay ngayon sa pagkakasabay-sabay ng ani ng magsasaka. Ang Department of Agriculture nakipagpulong na sa mga stakeholders sa industriya ng gulay dito sa Benguet. Ang pangmatagalang solusyon daw sa oversupply at hindi maibenta ang aning gulay ng mga magsasaka. Number one is the storage, no? Para kasi nangyari dyan, nakakasabay-sabay ng harvest, so nakakaroon ng nagbubuhol, di ba? That's why I came here to look for the storage facility, to rehabilitate the storage facility, para at least yung mga sobra na hindi mga bebenta, pwede tago muna. Umaasa ang mga nakausap nating mga magsasaka ng tulong mula sa pamahalaan para makabangon sila lalo't panahon ulit ng pagtatanim nila. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ngayong abot hanggang sa mga kusina ang mahal na presyo ng langis. Nakahanap ng alternatibong paraan ng pagluluto ang ilang taga Bontoc Mountain Province. Di na kailangan ng LPG o uling dahil literal na mainit at kumukulo ang tubig mula sa bukal sa barangay Mainit. Ang mga residente nasubukan ng maglaga ng itlog sa hot spring. Doon na rin nila pinapakuluan ang ilang gulay. Ang mainit na tubig kaya na rin daw magluto ng instant noodles. Sa panahon ng krisis, malaking bagay raw para sa mga residente ang mainit hot spring na dinarayo rin ng mga turistang gustong maligo sa lugar. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patuloy na umiiral ang state of calamity sa Baguio City alinsunod sa ipinasang resolusyon ng City Council at pinirmahan ni Mayor Benjamin Magalong noong March 30, 2026. Hiniling din ni Magalong sa konseho ang agarang paggamit ng CDRRM Quick Response Fund upang matiyak ang rapid deployment ng relief, essential services, support for livelihoods, food security at transportation bilang tugon sa national emergency na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang local declaration ng state of calamity o emergency ay hindi lamang agarang tugon sa sitwasyon, kundi tinitiyak nito na ang paggamit ng CDRRM QRF ay makatwiran o makatarungan at naaayon sa regulasyon.
Hinimok din ng lahat ng barangay council sa lungsod na i-adopt ang Local Emergency Declaration. Samantala, pagtatapon ng umano'y kilo-kilong aning kamatis sa Nueva Vizcaya, pinasinungalingan ng DA Regional Field Office 2. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kung dati ay nakakabili pa ng 10 pesos kada kilo na kamatis, ngayon dito sa Pangasinan ay malabo nang makabili sa ganyang halaga dahil sa pagbabago ng supply at demand na sinabayan pa ng krisis sa langis. Sa larawang ito nakuha ng isang netizen, makikita ang tila pagliligpit ng mga naaning kamatis sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center. Ang mga kamatis na ito, pasira na at hindi na umano na ibenta pa sa mga buyer dahil sa oversupply. Mariin naman itong pinabulaanan ng Department of Agriculture Region 2. Paglilinaw ng ahensya, hindi raw ito indikasyon ng kumakalat na oversupply na nauuwi sa pagtatapon sa mga produkto. Ang mga kamatis sa truck ay mga overripe o malapit ng mabulok. May mga maayos pang kamatis na ipinamahagi sa mga residente habang ang mga hindi na mapakinabangan ay ginawa ng pataba. Bahagi rin daw ito ng regular na clearing operations bilang paghahanda sa pagdating ng mga panibagong supply. Kung halimbawa man na yan ay hindi naibigay yung tamang presyo o hindi nabili ng tamang presyo, ay ang ating Department of Agriculture naman ay tumutulong, lalong-lalo na sa logistics. Sa Ilocos Region, wala namang nakikitang pagbaba sa supply ng kamatis, ngunit nagsimula na rin ang mahigit dobleng pagtaas sa presyo nito ngayong Abril. Nitong Marso, nasa 10 to 20 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis, ngunit ngayon, pumapalo na ito sa 30 to 40 pesos kada kilo. Ang bagsakan nila sa ordinarita, mga 12, gano'n. Kaya ang binta namin dito, 20, gano'n. Tapos ngayon, tumaas na mga 22. Kaya ginawa na nilang 40 na gano'n. Ang ilang mamimili, bultuhan na kung bumili ng kamatis. Pero ngayon, bumili na rin ako nung isang araw na 40 pesos. Kasi baka daw itataas na naman yung kamatis. Madi-discourage na naman magtanim yung iba. Hopefully, masustain lang yung presyo sana ng farm gate ng 15 to 20. Okay na yun sana. Chris, dito sa Malimgas Public Market sa Dagupan City ay bumaba ang presyo ng halos lahat ng gulay na ayon sa Sinag ay dahil sa pagdami ng supply ng lowland at highland vegetables. Katunayan yan, Chris, ang repolyo ngayon ay nasa 30 pesos kada kilo, wombok ay nasa 40 pesos per kilo at sayote ay nasa 30 pesos kada kilo. Ang kalabasa naman, Chris, ay nasa 50 pesos per kilo, talong ay nasa 35 pesos per kilo, ang palaya ay nasa 65 pesos per kilo. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Arestado ang isang barangay kagawad sa buy-bust operation sa Talavera, Nueva Ecija. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Arestado ang 45 anyos na barangay kagawad sa drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija noong Biyernes. Residente ng barangay San Miguel na Munti ang suspect na kabilang sa listahan ng mga high-value individual ng pulisya. Kabuuang 9 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mayroon siyang inireveal na source nandito rin sa Karatig Bayan, pero hindi muna natin sabihin kung sino at ano yung background ng tao. Magkakaroon tayo ng follow-up operation in coordination sa ating Provincial Intelligence Unit at saka sa Provincial Drug Enforcement Unit. Arestado ang 32 anyos na lalaki sa search warrant operation ng otoridad sa barangay Pattaw, Bugay, Cagayan kahapon. Bukod sa hinihinalang shabu, nakuha rin sa operasyon ng isang caliber 38 na baril at iba't ibang uri ng bala, isang airsoft gun at 3 magazine. Walang pahayag ang suspect na isang street-level individual. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, ilang fertilizer traders sa Pangasinan tumigil na muna sa pag-aangkat at pagbebenta ng pataba. Narito ang report. Iilang sako na lang ng pataba ang natitirang stock sa tindahang ito sa Mangaldan, Pangasinan. Hindi na rin ibibenta ng may-ari ng tindahan dahil gagamitin na lang daw sa kanilang sakahan. Tumigil na rin daw muna sa pag-angkat ang ilang fertilizer trader dahil sa sobrang taas ng presyo ngayon ng pataba. Kasi mahirap makipagsapalaran po, baka biglang
bumagsak yung presyo tapos mataas yung pagkakuha. Ayun, hirap. Kasi 30 pesos lang ang kita sa isang sako po. Sa monitoring ng Sinag, patuloy ang taas presyo sa pataba dahil sa gera sa Middle East. Nasa 500 pesos hanggang 700 pesos ang itinaas sa presyo ng kada sako ng fertilizer. Dagdag pasakit ito sa mga magsasaka. Kaya pinag-iisipan ng ilang magsasaka kung magtatanim pa ba sila ng palay sa darating na cropping season. Bukod sa fertilizer, patuloy rin kasi ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Baka marami nang tumigil na magsasaka pag ganito ang presyo natin. Oo, mahirap. Malawakan ang ginagawang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga bentahan ng pataba. Tiniyak nila na mayroong nakalaan na fertilizer subsidy sa mga magsasaka. Base naman po sa planning ng Department of Agriculture kasama ang ating mga local government unit na kagaya sa amin dito sa mga namin nakaprogram naman po na fertilizer na ibibigay sa mga magsasaka para sa mga magtatanim po ng palay. Sa ngayon, nasa 2,000 pesos hanggang 2,400 pesos ang kada sako ng pataba. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Produksyon ng puto binawasan dahil madaling mapanis ngayong mainit ang panahon. Sundan sa report ni Joel Fernandez. Matapos ang mahal na araw, tumumol naman ngayon ang bentahan ng puto sa Calasiao, Pangasinan. Hindi gaya noon na dagsaraw ang mga mamimili kasabay ng pagbisita ng mga deboto sa mga simbahan. Nung mahal na araw, medyo madami po. Pero ngayon sir, mga sakto lang naman po yung nila. Isa, dalawa, tatlo naman po yung bumibili sir. Medyo po ngayon sir, medyo konti lang po. Dahil naman sa mainit na panahon, nililimitahan na rin ang produksyon ng puto Calasiao para hindi mapanis at masayang ang mga hindi na ibentang produkto. Good for 2 days naman po bago po masira ang puto. Pero pag nakalagay po sa dahon sir, good for 3 to 4 days po, istin na lang po nila kapag kakainin po nila sir. Kasi titigas po siya Iwasan din umanong mabilad sa araw ang puto at ilagay muna sa ref kung hindi naman agad kakainin. Diskarte namin, nilagay na lang namin sa compartment ng motor para hindi mainitan. Samantala, tumaas naman ng 10 piso kada kilo ang presyo ng puto noong March 19. Sa ngayon, nasa 130 pesos per kilo ang plain puto at 150 pesos per kilo naman ang puto with cheese. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Game 3 secured para sa Benilde Lady Blazers matapos talunin ang Letran Lady Knights sa finals ng NCAA Season 101 Women's Volleyball. Mula sa kanilang pagkatalo sa Game 1, bumawi ang Blazers sa Game 2. Sa loob ng 3 sets, ang scores 25-18, 25-21 at 27-25. Tulad ng women's team, bumawi rin ang Benilde Blazing Spikers para itay ang finals series sa Mapua Cardinals. Umabot ng 5 sets ang laban bago tuluyang nakuha ng Blazing Spikers ang panalo. Bukas, April 10, gagawin ang do or die Game 3 ng parehong finals series. Samantala, pinarangalan ng Pampanga Police Provincial Office ang 2 security personnel matapos silang mailigtas ang isang menor de edad na dinukot sa isang amusement park sa Pampanga. Dahil sa kanilang ipinamalas sa katapangan at mabilis na aksyon sa gitna ng isang insidente ng abduction. Nangyari ang pagdukot sa loob ng Sky Ranch, Pampanga sa lungsod ng San Fernando noong March 24. Agad umanong nakipag-ugnayan ng 2 gwardya sa mga otoridad matapos matukoy ang kahina-hinalang kilos ng sospek. Sa tulong ng kanilang maagap na koordinasyon sa kapulisan, mabilis na naaresto ang sospek at ligtas na naibalik ang biktimang menor de edad sa kanyang pamilya. Samantala, pinaalalahan ng pulisya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad i-report ang anumang kahina-hinalang galaw upang maiwasan ang mga krimen. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Isang tricycle ang nabangga ng truck sa barangay Balingaw, Santa Barbara, Pangasinan, umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, may inaayos ang driver ng tricycle sa kanyang sasakyan na nasa kalsada nang lumihis ito sa kabilang linya at doon nabangga ng truck. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng tricycle na dinala sa ospital at kalaunay nakalabas din. Nagkaroon na rin ng pag-uusap ang dalawang panig. May mga nakabilad na palay sa kalsada noong mangyari ang aksidente. Paalala ng kapulisan na bawal magbilad ng palay sa kalsada dahil maaari itong magdulot ng aksidente sa mga motorista. Sa ating mga nagbibilad, lalo na sa highway, pinapatupad po natin lagi na maging clear ang daan para mabigyan ng maayos na dadaanan itong ating mga motorista. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namata ng Pag-asa kaninang umaga sa layong 2,845 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, pa-west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa susunod na linggo ito pumasok sa PAR at kung magtuloy ay tatawaging Bagyong Kaloy. Sa ngayon, mababa pa naman ang tsansa nitong mag-landfall pero pwede pang magkaroon ng pagbabago. Wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ridge ng high pressure area at easterlies ang magdadala ng maaliwalas at maalinsangang panahon sa maraming lugar. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang tsuper na pinipili pa ring mamasada sa kabila ng krisis, larawan ng kagitingan at pag-asa. Tunghayan sa RTV Presents. Mahigit isang oras na nagabang ng masasakyang jeep si Aling Bing mula sa Mapandan, Pangasinan. Matapos umabot sa mahigit 150 pesos ang kada litro ng diesel, bilang na lang ang bumibiyaheng jeep na may rutong Mapandan-Dagupan. Kalbaryo raw ito para sa mga commuter. Ang tagal ng biyahe, kaya kung minsan nag-aarkila kami. Pero ngayon dahil nakisakay ako kanina doon sa kapitbahay, ayun, nagtiyaga na lang ako. Hindi naman daw masisi ng mga pasahero kung piliing huwag pumasada ng mga tsuper. Ang kakarampot kasing kita sa maghapon, hindi nasasapat sa pangangailangan ng pamilya. Sa kabila nito, may mangilan-ngilan pa ring tsuper na pinipiling pumasada sa kabila ng napakaliit na kita, gaya ni Mang Paulino de la Peña. Dahil pagmamayari niyang ipinapasadang jeep, hindi na niya kailangan pang magbayad ng boundary, kaya kahit sakto lang ang kita, ay pinipili pa rin niyang bumiyahe para may masakyan ng napakaraming pasahero na umaasa sa public transportation. Talagang mahirap ako. Ako naman kay sarili kong jeep, hindi ako, ang pagkain ko lang ang problema ko. May tuturing umanong larawan ng kagitingan at pag-asa ang mga tsuper na pinipili pa rin mamasada sa kabila ng nararanasang paghihirap bunsod ng krisis. Hindi raw biro pinapasa ng transport sector, pero nagagawa pa rin nilang magsakripisyo para sa pamilya at para sa kapakanan ng bayan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. Nag-alay ang Pangulo ng bulaklak sa Mount Samat Shrine. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng kampana, maging ang pag-unveil ng Czech Volunteers Marker. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon, 84 na taon nang nakalipas, at ang mga nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March. Dumalo rin sa programang mga war veteran. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nabawasan ang mga walang trabaho nitong Pebrero kumpara noong Enero batay sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumaba sa 5.1% ang unemployment rate sa naturang buwan, katumbas ng tinatayang 2.66 million na mga Pilipino. Mas bababa sa 5.8% o halos 3 million na unemployed noong Enero. Pero mas mataas sa 3.8% o 1.9 million na unemployed noong February 2025. Mahigit 49 million na Pilipino ang may trabaho noong Pebrero, batay pa rin sa datos ng PSA. Buwaba naman ang porsyento ng mga underemployed o yung mga may trabaho na gusto pang madagdagan ng oras sa trabaho o magkaroon pa ng dagdag na kita nitong Pebrero.
Naitalayan sa 11.8% kumpara sa 13.2% noong Enero. Kinagigiliwan ang maglolo sa Galimuyod, Ilocos Sur dahil sa galing nila sa pagkanta. Si Lolo ang taga-gitara habang ang apo naman ang bokalista. Swak ang blending ng kanilang boses kaya ganado ang sinumang makarinig. Isa sa kanilang hinarana ang mismong alkalde ng bayan. Ganado naman ang alkalde sa pakikinig. Taon-taon daw nangaharana si Lolo sa munisipyo. Pero ngayon daw, kasama na ang kanyang 10 taong gulang na apo. Libu-libong pamilya ng mga OFW nabigyan ng tulong. Ang detalye sa report. Mangyak-ngyak ang 53 anyos na si Aling Josephine habang ikinukwento ang kalagayan ng anak na nagtatrabaho sa Middle East. 2 taon nang nasa Lebanon bilang domestic helper ang kanyang bunsong anak. Pauwi na sana ang kanyang anak pero naantala matapos maapektuhan ang operasyon ng airport sa Lebanon dahil sa kaguluhan sa Middle East. Upang makatulong sa mga pamilya ng OFW lalo na ang mga domestic helper at home-based workers tulad ni Aling Josephine, kabilang sila sa mahigit 3,000 na OFW sa Pampanga na nakatanggap ng financial assistance. Bawat pamilya nakatanggap ng 4,000 pesos cash assistance at kalahating kaban ng bigas sa magkakahiwalay na payout sa Lubao, Apalit, Mexico at Magalang. Patuloy rin ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa OWA at DMW upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtulong sa mga kapampangang OFW na apektado ng sitwasyon sa Middle East. May mga OFW rin sa Nueva Ecija ang nabigyan ng tulong mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Malaking tulong daw ang kanilang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Napakalaking tulong po sa amin yung 30,000. Yung mga OFW natin na umuwi, kailangan may livelihood sila. Kada individual nakakatanggap ng 20,000 kapag nag-apply siya for livelihood, tinutulungan rin natin sila na masimulan yung kanilang hanapbuhay. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Matapos naman ng 2 taong pagkakahinto, muling binuksan ang paragliding activities sa Nueva Vizcaya. Umaasa ang lokal na pamahalaan na lalakas ang lokal na turismo sa pamamagitan ng nasabing aktibidad. Plano rin ng provincial government na magtatag ng paragliding pilot school upang maging profesional ang pagsasanay at mapalakas ang mga pamantayan sa kaligtasan sa paragliding activity. Ayon sa mga lokal opisyal, ang muling pagbuhay sa operasyon ng paragliding sa probinsya ay hudyat ng panibagong pagsulong nito bilang destination ng adventure tourism ngayong tag-init. Ang take-off site ng paragliding activity ay sa barangay Tiblac, ang Baguio, Nueva Vizcaya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.